Pag may goal ka, ha? Kung anong gusto mo, ha? Live a life you want. Live a life you want. Number 4. Pag may goal ka sa buhay, kung anong buhay na gusto mo, makakukuha mo, ma-achieve mo. Gusto ko ganito ang buhay. Dahil may goal ka, kung anong buhay ang gusto mo. Kung ayaw mo yung buhay mo ngayon, dapat may goal ka. Kasi, pag may goal ka, yung buhay na gusto mo talaga, yan yung matatamasa mo. Daan nyo yan. Nakita mo pag walang goal? Ang tagal-tagal na natin nag-work, ang tagal-tagal na natin nagtatrabaho. Kita mo, pag wala kang goal, same, ilang years na. Ilang years na ang buhay. Same, lagi naghahabol. Okay na yung ganito, survive lang. Diba? Parang tinanggap mo na yung buhay na ganyan. Pero ayaw mo yung buhay na ganyan, tinanggap mo na lang. Diba? Pero pag may goal ka, Diyos ko, kung anong gusto mong buhay, diba? Gusto mo kumain sa labas, diba? Anytime. Gusto mo ng ganitong kotse, pwede ka bumili, pwede ka mag-travel. Anything. Diba? Yan yung buhay na pwedeng ibigay sa'yo pag meron kang goal. Mapapansin mo, walang changes pag hindi ka nag-goal any day, in any month. Kahit sa work mo ngayon, pag nasa Unified, nag-goal ka ba? Ginugol mo ba? Kailan ko ba ma-hit yung first million ko? Kahit kung sa Unified na, sa work mo na lang. Diba? Pag na-hit mo yung first million mo, ano bang benefits pwede ibigay sa inyan? Diba? Makakain mo yung gusto mo. Mapupuntahan mo yung ganito na hindi mo natatamasa dati. Yung buhay na ganun. Kasi ganun nangyari sa akin. Never ko ma-imagine na pupunta ako ng Dubai. Never ko ma-imagine makakapag-travel sa ibang country. Diba? Imagine mo, because na-hit ko yung goal ko, yung benefits na binibigay niya sa akin, nakakapag-travel ako. Yung buhay na ganito, nakakapag-travel ako sa ibang country. Nakakain ko to. Yung sarap nito, nararamdaman ko. Pumunta kami ng Korea, first time ko magka-snow. Yun yung mga bagay, yun yung buhay na pwedeng ibigay pag na-hit mo yung goal mo. Diba? Nakikita mo, pag hindi mo na-hit yung goal mo, yan lang yung pwede sa'yo. Kasi bakit? Hindi ka nag-hit eh. Wala kang goal eh. Diba? O ba't mo gusto to? Hindi mo naman na-hit. Wala ka namang goal. O ba't ganyan ang gusto mong buhay? Diba? Pero pag na-hit mo yung goal mo, grabe guys, ibang buhay ang pwede ibigay sa'yo. Kung anong gusto mong buhay, yun yung matatamasa mo. Pag everyday, na-hit mo yung goal. May goal kasi per day, per week. Per day, per week. Monthly, yearly. So, yan yung matatamasa mo, Diyos ko. Ay, akala mo lang ganun-ganun lang ang goal. Yan yung mga benepisyo na pwede ibigay sa'yo. Every time na-hit mo yung goal mo, naranasan mo yung buhay na hindi mo naranasan dati. Yung mga hindi mo nakakain dati, akala mo bang mayaman na nakakain, at dahil sa goal na yan,
Nakakain mo na yung mga kinakain ng mayayaman. Napupuntahan mo na yung napupuntahan ng mayayaman. Na dati akala mo hindi pwede. Na yun lang ang buhay na pwede sa'yo. Pero dahil sa goal na yan, tatamasa mo yung buhay na gusto mo talaga. Ang sarap kaya nun. Diba? Wala namang nagsabi na gusto ko dito lang ako sa hirap. Gusto ko lang dito sa hirap. Ayoko nang mabago yung buhay ko. Wala namang gano'n. Sir, paulit po ng number 4. May bayad na po ma'am pag inulit ko. Ano, joke lang. Number 4. Live a life. Live a life you want. Tagalogin ko, tumira ka sa buhay na gusto mo. Mali. Kayo na bahala mag-explain dyan, ha? Tumira ka sa buhay na gusto mo. Diba? Ano English ng life? Buhay, di ba? Live, tumira. Yan yung Tagalog yan. Sana makaintindi kayo, ha? Pasensyahan nyo lang ako. Power. Ano ha? Minsan lang ako mag-translate, ha? Tandaan nyo lagi yan. Tandaan nyo yan. So, akala mo kasi, pag nag-hit ka ng goal, na-hit mo yung goal, walang nababago sa buhay mo. Gulat ka, tulad ko, di naman ako nag-Amerikana dati, ha? Hindi naman ako ganito. Alos di nga ako makabili ng mga ganitong, di ba? Imagine mo, di nga kami makabili ng ganitong mga relo dati. Makasuot ng ganitong mga gold. Pero nakita mo, yung buhay na ganito, nakukuhaan mo pala. Yan pala yung nabibigay ng gold sa'yo. Na yung pangarap mong buhay na gusto mo, dahan-dahan siyang nararanasan mo. Natatamasa mo. Di ba? Diba? Imagine mo ganun. So guys, ano bang gusto mo? Diba? Yan yung mga benepisyo pwede ibigay sa'yo. Kaya, kita mo yung walang goal, tingnan mo ang buhay. Parang walang buhay. Ang lungkot. Hindi siya masaya. Hindi siya nag-enjoy. Diba? Lagi siyang naiinis sa buhay niya. Diba? Kasi bakit? Gusto niya yung ganitong buhay. Hindi naman niya hinihit yung goals niya. Pero nagreklamo. Pero pag hit mo, yung buhay na gusto mo, matatamasa mo talaga. Tandaan nyo lagi yan. Nakaintindihan ba tayo? Ha? Hello? Hi, two? Yes po. Yes, sir. Okay? Grabe ka, sir. Dito ito yung mga buhay. Kita mo Hey, may experience mo yung buhay na hindi mo na-experience dati. Diba? Ako, tutulad ko, na-experience ko. Hong Kong, Singapore, lahat ng rides, sasakyan mo, lahat ng bagay na hindi mo pinangarap na nakikita mo. Yung experience nun, grabe. Hindi kayang bayaran ng pera. Yung mga lugar na puntahan ko, yung mga goal, pag may travel incentives kami, hinihit ko talaga yan. Bakit? Iba. Pumunta kami Siargao, Boracay. Kasi dati, mayayaman na nakakapunta dun. Bago ka makapunta dun, kailangan mo muna mag-ipon. Years. Diba? Pero dahil hit ko yung goal, guys, grabe ang sarap, libre. Na-enjoy mo. Ibang experience na ibibigay sa'yo na buhay.
iba. Diba? Ang sarap. Grabe. Perfect. Tapos, letter B. Nag-grow ka dito. Grow. Ano ba maganda? Grow, growth. Grow, growth. Growth. Grow, growth. Kaya na bahala. Basta nag-grow. Tumutubo ka. Parang tanim. Nag-grow. Ha? Talaga, sir. Pagdiligan ka. Yung mga teacher dyan, i-correct nyo lang ako pag mali ito. Grow, growth. Ano ba maganda? Ha? May ko pa, past tense. Yes. May word ba no? Grootness? Ha? Dahil sa experience na naranasan mo, nag-grow ka. Tama o tama? Di ba? The more experience mo dahil mo naranasan, di ba nag-grow ka as a person? Ha? Pag nagkukwento ka sa mga lugar na napuntahan mo, iba yung pag-picture out mo, pag nagkukwento ka, nag-grow ka na siya, then, pag nag-share ka, nag-grow ka doon, kasi bakit? Ramdam ng tao, yung excitement mo, na, parang hindi na dati ha? May pagbabago sa'yo di ba? Because, sa mga experience mo, dahil naihit mo yung mga goals mo. Kakaintindihan ba tayo? Ha? Okay? Letter C. Contribution. Diba? Ibig sabihin ng contribution, pag may mga nagbibigay sa'yo ng sobre, kaya mo na magbigay. Ha? Joke lang. Makakala niyo yung contribution, ha? Hindi. Yung contribution. Yung contribution na yan sa mga downline mo. Sa mga tao mo. Diba? Nakaka-contribute ka sa kanila. Sa pag-grow nila. Kasi bakit? Nag-share ka. Yan yung contribution mo. Ano yan? Parang may hangin na, ano ba yan? Parang may, ano ba yan? Parang may bumubulong tigil mo na yan. Tama na yan. May gumagano. Ha? Nagkaintindihan ba tayo? Nagkaintindihan tayo, ha? Dahil na-hit mo lagi yung goal, nakakabigay ng contribution sa mga tao mo. Paano i-hit yung goal? Paano gawin to? Nakakabigay ka ng inspiration. Yun yung nakakontribute mo. Sa bawat pag-hit nila ng goal, nakaka-contribute ka doon. At naaalala nila yung contribution na yun. And thankful sila dahil natulungan mo sila para makuha din yung goal nila. Yun yung contribution. Hindi yung contribution na sobre-sobre na lahat ng abulay binibigyan mo Baka oo nga pala, sabi ni Sir Albert, pag na-hit yung goal ko, lahat ng hihingi, dapat may contribution ako. Hindi yun Maubos ang pera mo yan. Di ba? Okay? Kakaintindihan tayo. Ha? Okay na ba? Okay? So yan. Okay? So yun yung mga benefits nyo na pwede nyo ma-hit. Ang laki tulong niya, no?
at least ngayon klaro na sa'yo. At least ngayon klaro na sa'yo. Tapos, mababasa niyo ba? Hindi. Nababasa niyo? Okay? Number 5. Dahil sa goal na yan, natututo kang i-value ang value ang time. Oh, English yan, ha? I-value ang time. Value of time. I-value ang oras. Halagaan ang oras. English kasi, i-value ang time. Diba? So, dito kasi natuto ka to value the time. Pala English, to value the time. Kasi pag nag-goal kasi tayo, every second, every minute counts. Diba? 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 Binavalue mo na yung oras. Diba? Kasi bakit? Mahalaga ang oras sa goal. Binibigyan mo na mahalaga yung oras na yun. Hindi ka nagsasayang ng oras sa mga bagay na hindi makakatulong para ma-hit mo yung goal mo. Kaya, natututo ka i-priority to sa oras na to. Kung dati wala ka pa alam sa oras, pili mo, dami-dami mong oras. Shit, full time ako. Wow, grabe, dami kong oras ha. Diba? Bakit mo gano'n, no? May mga part-time, konti lang oras. Ha? Imagine mo, kung kailan ka nag-full time, tsaka mo di mo malaman paano mo ubusin yung oras mo. Kaya sabi ko, kaya lagi ko sinasabi, hindi ibig sabihin na full time ka, tatama ka dito. Kasi bakit? Maraming full time dito. Hindi pa rin nagsa-success. Hindi pa rin naging successful sa Unified. Mas nagsa-success. Mas tumatawa pa yung part-time kaysa sa full-time. Bakit? Yung full-time, sa daming oras, hindi na marunong mag-value ng oras. Pero yung part-time, dahil konti lang ang oras niya, every minute, every seconds, na pwedeng gawin niya para ma-hit yung gusto niyang goal, pinibigyan niya yung value. Yung halaga ng oras na yan. Hindi siya nagsasayang ng oras. Tama. Hindi siya nagsasayang ng oras. Kasi bakit? Di mo, pag sinayang mo yung oras, hindi mo na matatagpuan yun. Hala, nawala ko yung 5 minutes ko. Hanapin ko kayo yung 5 minutes ko. Baka nasa likod lang to. Diba? Ano yan? Ano yun? Na-misplace mo yung time mo? Pwede mo balikan? Ano, na-misplace yung 1 hour ko. Kaya, diba? Pag nawala na yung oras na yan, hindi mo na pwede balikan. Kaya napakahalaga yan. Kahit saan. Hindi lang unified dyan, ha? Kahit sa work nyo, sa goal, sa buhay nyo dyan. Diba? Baka isipin nyo, pang itong tinuturo ko, applicable lang sa Unified. No! Mawala ka man sa Unified, magagamit mo to sa labas. Hindi lang to pang Unified. Realidad talaga to. Magagamit nyo. Sa work, kahit saan. Diba? Kasi sabi, iniisip mo nga, diba? Bakit yung mayayaman? Diba? Si Pres, kita mo yung walang pera, kailangan daw nila matulog ng 8 hours. Imagine mo, ang walang pera, kailangan niya ng 8 hours na tulog. Yung may pera, 3 hours lang ang tulog. Tama. Imagine mo gano'n lang. Kasi bakit? Si Pres,
binabalyo niya yung oras, kailangan niya. Marami siyang goal na gusto ma-hit, kaya yung oras kulang sa kanya, kaya kailangan, ito lang tulog ko. Diba? Kasi iba kasi noon pag may goal ka, hindi ka nagsasayang ng oras. Nakita mo yung kwan, dahil sa dami niyang oras, kailangan daw 8 hours para daw magandang healthy siya. Huh? Diba? Marami namang healthy, ba't mamatay? Diba? So guys, diba? Hanggang malakas ka. Kaya sabi ko, malakas ka pa naman kaya mo pa naman matulog ng 5 hours, 4 hours. Diba? At hindi ka naman lagi araw-araw magpupuyat. Dapat napapahalagaan mo to. Lagi. Yung oras na meron ka. Tulad niyo, may work ka. Nag-unified ka. Di ba? So dapat sa mga full-time, imagine mo sa 24 hours mo. 24 hours ka. Full-time ka, wala kang work. Unified na ginagawa mo. Pero grabe oras namin. Mago, natutulog kami dito. Ako natutulog ako alas 2, alas 3. Daling araw. Gigising, ganito. Bakit? Diba? Hanggang kaya. Kasi bakit? Sayang ang oras. Diba? Kung nag-i-enjoy kang aksayahin ng oras mo. Diba? Kasi, if you spend time, walang balik sa'yo. Pero pag nag-invest ka ng time, yung babalik sa'yo niyan. Yung pinapangarap mo na buhay, na gusto mo. So sa mga part-time dito, anything you do, hindi ma-unified o ano mang ginagawa mo, guys, you always value your time. Huwag ka masyadong minsan kasi ibang nag-spend for 2 hours, 3 hours in Facebook, watching YouTube. Spend like that. Oh, English yun na, grabe, tuloy-tuloy. Perfect. Ha? Bakit mo ganun, ha? Yun yung spend mo dyan. Ha? Oh. Kaya nagtataka ka, bakit lagi kang hapit sa goal? Bakit parang hindi ko siya makuhan? Ba't parang ako naghahabol? Kasi, bakit? Hindi mo nga binabalyo yung time. Ha? Nakatindihan ba tayo? Binibilisan ko na to kasi may speaker pa. Okay? Okay. Ano pa? Para itigil na natin to, Pag may goal ka, number 6. Ha? Nag-iiba yung mindset mo. Yung mindset mo, pag may hinihit kang goal, ang mindset mo, tulad ng mindset ko, ang lagi ko sinasabi sa sarili ko, whatever it takes. Whatever it takes. Hindi ako pumapayag na okay lang. Hinahayaan ko lang. Kailangan whatever it takes, makuha ko to. Tulad yan, goal ko yung driving dito, makapasa sa UAA. Sabi ko, madwa last year pa ako nagpa-process yan hanggang ngayon, Sabi ko, whatever it takes. Dapat makuha ko to. Wala akong pakialam. Ang daming hiningi na requirements sa akin. Ang daming sinasabing ganito. Kaya sabi ko, whatever it takes. Magdadrive ako sa UAE. Whatever it takes. Yung mindset na yan, sabi ko, ano man ang danasin ko, wala akong pakialam. Pag yan yung nakukuha yung benepisyo mo pag may goal ka. Hindi ka kaagad sumusuko.
Naintindihan nyo? Ha? And number 7. Tama ba to? Nabasa nyo? Habit. Nabasa Habit nyo? po. Nagiging habit mo na to. So, ano ibig sabihin ng nagiging habit? Natural na. Nagiging natural na lang sa'yo. Parang normal na. Automatic na sa'yo. Pag may goal ka, alam mo na agad to. Habit na siya. Di ba? Alam, pag habit mo, di ba? Parang normal na lang ginagawa mo na, di ba? Habit mo, pag gising mo, ihi ka, toothbrush. Habit na, routine mo na siya ba? Parang naging routine mo na siya. Naging routine mo na yung goal mo. Na every time may goal ka, habit mo nang i-hit siya. Habit mo nang kunin siya. Hindi ka pumapayag na hindi siya makuha. So, nagiging habit mo na sa sarili mo. Nagiging normal na sa sayo. Nagiging habit mo na. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Ano oras na ba? Wait na pa. Shit, grabe. Pinaka-importante, bakit ko hinihimay yung goal? Kasi minsan baka hindi nyo lang naintindihan yung kuha ng goal, ang gano'n siya ka-importante sa inyo. Minsan ganun, kasi para kasing minsan kasi parang binabaliwala nyo yung goal. Parang wala lang siya sa inyo eh. Yung goal na yan. Hindi nyo alam, ang dami palang nagagawa ng goal na yan. Master's bedroom si John Baby, balik daw si Sharpe. Hindi mo balik. Dolo. Diba? Guys, I hope after ng training na to, na-discuss na natin yung problema, ikaw, na-discuss na rin natin ba't kailangan ko mag-goal, ano bang benefits yan na makukuha ko, naintindihan mo na, diba? So, marami. So, yung training kasi natin ngayon, nakapokus lang talaga to sa goal. Diba? Ay, thank you po, nakapasok din. Ay, congratulations, Ma'am Lea Mercado. Tapos na po kami. Sabi. Ay, shit, nakapasok din. Ano ba? Ay, grabe. Alam mo, pagtatok ako, nare-refresh din kaya ako. Matagal ko kaya hindi nasasabi sa training na to. Ang tagal ko kaya hindi na, hindi rin nababagsak, di ba? Ano ba, pag nababagsak ko, nare-refresh din ako eh. Di ba? Finally, nakapasok talaga siya. Ma'am, congratulations. Ikaw lang talaga inantay namin, ma'am. Para magpaalam na ako. Kawawa. Grabe. Sabi ni ma'am, it's unfair. Grabe ba no? So guys, yun. And then, so, yun. I hope na, hindi naman I hope, bahala ka sa buhay mo kung ayaw mo makinig. Diba? Bahala ka kung ayaw mo mabago yung buhay mo. Bahala ka. Ha? Basta ako, I do my part. Binigay ko sa inyo, pinaintindi ko sa inyo ng hindi masyadong tawag ito, hindi masyadong sobrang techy or technical yung pagka-training sa inyo na kahit bata maintindihan. So, pag hindi ka pa tumama dito, decision mo yan. Choice mo yan. Ikaw yan. Yan yung pananaw mo eh. So, pag hindi mo siya ginawa, ikaw yan eh. Choice mo yan. So, opinion mo yan. So, bahala ka. Buhay mo yan. Nasa sa'yo yan. Diba? So, kaya,
With that, maraming salamat sa inyo. Kasi nanginginig na yung pa ako. 4 na oras na pala ako nakatayo dito. Oh my God. Imagine mo, dahil sa motivated ako ha, hindi ko na mamalayan yung sakit, yung pagod. Namalayan ko na lang yung patapos na ako, na masakit na pala yung paa ko. Di ba? Imagine mo gano'n ha? Imagine mo gano'n? Yung kita mo pag motivated ka, at nag-enjoy ka sa ginagawa mo, hindi mo mararamdaman. Napagod ka, masakit na, di ba? Hindi mo mararamdaman. Bakit? Motivated ka. And, syempre, nasasanay ka na. Di ba? Sana, pag nalasing kayo sa learning, may masang kayo. Marami kasing nalasing sa learning. Hangover. Hindi, pag nalasing ka sa learning, hindi mo maalala, ano kayo na-learn ko? Shit, nalasing. May mga lasing, hindi maalala anong nagawa lasing. Kakaintindihan mo tayo. Ha? May mga lasing, hindi maalala kung anong ginawa kahapon. Okay? Sana, pag nalasing ka, maalala mo pa rin yung kung anong nagawa mo kahapon. Ha? Kakaintindihan mo tayo. So, sa mga leaders na nandito, maraming salamat. Kina Shelo, Ma'am Ronaldine, thank you ma'am, Ma'am Casey, thank you so much sa inyo. Sa mga downline ko, maraming salamat sa inyong oras. And then, Thank you, yun. Sir Albert. Next week ulit. Kuhan tayo ulit. Next week ulit. Thank you, sir. Training ulit tayo. Masayang training na matututo tayo. Uwi ka na ng Pilipinas, Sir Albert. Kasi may magtutok pa daw. Uwi na si Okay. Sir. Alas 12 na dyan. Baka Yan. kasi putulan na kayo ng kuryente dyan. So, ayan. Picture muna tayo, picture. Yeah. Nakikita niyo ba yung tsura ko? Diyan? Yes. Sir, nakikita. Picture muna tayo, picture. Picture din kayo. Sino mga ako dyan? Picture natin. Sino ba nagpicture? May nagpicture ba? Posing ako ng posing dito. Wala ko nagpicture. Hi! 1, 2. Ram! Sino ba nagpicture dyan? Yes, sir. Nag-screenshot na, sir. Yan. Thank you so much, Sir Albert. Salamat ka, sir. Thank you, Sir Albert. Marami ding salamat sa oras na binigay niyo. Thank you, sir. Sa kuhan. Mahabol May din. breakout room to kung gusto niyo pa mag-ma'am, pwede kayo mag-breakout Go room. for 1 million Kung gusto niyo mag-ma'am Target. dito. Ha? Ano? 1 million.